So, ikaw ang bahala, pero di ba naalala mo meron tayong rules nga na kung maaari, I am following the rules. I never, oh, broke the rules. Oh, but sometimes, i-encourage ng maraming bashers. wag ka magalit ha. Just like what we have Sagutan lang tayo. uploaded a while Namumuti ka na ago, eh. no, just like a Ikaw while galit. ago, merong mga reels na in-upload ka, and ayun, nag-encourage ng napakaraming bashers dito kay Passing. Fiance. Okay. Let me explain. At papaliwanag mo yun. Oo. Ano bang masama dun sa reels? I will ask. Sagutin mo muna yun, Teacher Ed. Anong masama dun sa Reels? Yung mismong video. Tama. Hi guys, this is Marzano again at magandang araw po sa inyo lahat. At i-react po natin itong upload ni Gandang MA. May issue ba Dr. Love at Kalinga Pros? Tara, alamin natin. At ito ata yung naging sagutan ni Teacher N at ni Dr. Love. At remember guys, i-react po natin to. Hindi si Dr. Love, hindi si Teacher N, no? As a reactor ng Kalingap, let's i-react po natin yung issue. Bakit sila nagkabanggaan? Bakit sila nagkasagutan? No, hindi para nandito tayo hindi para awayin sila o mang-away. So mag-react lang po tayo at magbibigay tayo ng opinion, at ako naman po yung opinion ko hindi ko po pinipilit. No, hindi ko po yung pinipilit kahit kanino yung opinion ko. May kanya-kanya tayong point of view. At kung sa tingin nyo hindi ako hindi agree yung comment ko sa inyo, so pasensya na po. Pero ako magbibigay pa ng comment at magbibigay ng reaction video. I'm a reactor and syempre I'm a YouTuber. At syempre shout po sa lahat ng mga viewers natin mula Luzon, Visayas at Mindanao at syempre sa buong Mega Metro Manila. Sa kalsada, sa opisina. At syempre shoutout din po natin yung mga kababayan natin na mga kapwa OFW sa iba't ibang dako ng mundo. Ingat po kayo dyan palagi. At syempre araw ng ngayon, araw ng Huwebes, November 20, bilis ng araw, ano? Yan. At syempre, shoutout po muna sa inyo lahat. At syempre, shoutout muna si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna. At syempre, nag-iisa Kalinga Pro. So anyway guys, hindi ko na papatagalin. React na natin to at pakinggan natin itong live nila ng Karaba with Dr. Love. Panoorin natin to. Ang pasensya sa iyo eh. Siya yung nag-aantay kung talagang siya yung nakakaintindi sa lahat ng problema mo. Hindi mo makikita yan sa number 2. Hindi mo makikita sa number 3. Hindi mo makikita sa 100. Nasa number 1 lang talaga makikita ang lahat. Ayan, Doc Lab. Ito pa, tanong po. Marami tayo, Doc Lab. Doc Lab, ano yung masasabi mo sa comment ni Kalinga Crab doon sa iyong reels? Bakit nabat yun? Reels? Yes. Binura ko na kasi nag-comment ang boss ko. Binura ko na. Para wala na masabi. Oh, tama yun. Kasi kapag boss mo na nagsabi, di burahin mo na. Tama yun. Oh. Tama. Tama yun. Yung ginawa mo, Doc Lab. Basta pag may nag-comment agad yung amo mo, tama. burahin mo na agad. Ibig sabihin, hindi niya nagustuhan. Burahin mo na. Yun. Si Doc Lab. Pag may mali, di mali, di ba? Ayaw mong pa-stress? Hindi. Wala nga akong alam na nag-comment si Boss Rab eh. Nagbalita lang sa akin itong mga marites ko eh. Itong mga marites kasi, kahit nasa Ilocos pa ako, at nandito sila sa diet, makakarating sa kanila yung kwento. Oh. Tama yung ginawa ni Doc Lab. Kasi para respect na rin, syempre. Napansin ka rin ako. Oo, lahat naman ng bagay. Kung meron ka nakita hindi na meron nag-react. O edi, purahin mo for the sake of argument. Tapusin mo agad. Huwag mo na pahabain ang kwento. Tama naman si Dr. Love sa punto na yun. Wala namang kadahilan yung mga kwento ng iba. Wala, tinitingnan ko fair naman yung video at malinis. Pero masyadong pinapansin ng iba. So, sabi ko, my goodness, kung yan lang iniiyak-iyak nyo, yung reels na yan, ay di purahin na natin para matapos na ang kwento. Minsan kasi may mga nagko-comment, alam mo okay naman yung video. Minsan yung nagko-comment, binibigyan ng masamang impression. Kaya yun ang masakit doon guys.
Yan, Doc Love. Nakita meron nakapansin, stop it. Bura it. Bigyan mo. Bura agad. Delete it. Ay, bigyan natin kay Teacher N ng floor. Late ka. Yan. Halika na, teacher Rin. Halika na. Dito ka. May isang oras pa tayo, teacher Rin. Para Maganda yung opening nila. Masaya sila. magbalitaktakan. Go ahead. Sa oras talaga. Ay, nakatulog ako. Pasensya na. Nako! Ayun, Wala magandang ito. gabi, Dr. Tulong bis pala Love. ito. Ay, alam mo naman ng isang guro, maaga nagigising. Maraming ginagawa. Maaga na rin Ayun, ako magandang nagigising gabi. ngayon kasi naghahatid. Kalinga Bros and Dr. Gandang Love. gabi. May comment kasi ako doon sa sinabi ni Dr. Love. Sorry ha, Dr. Love. Sabi ko sa'yo, ito ay hindi ko personalan ha. Trabaho lamang. Sige. Magkaibigan pa rin tayo. Di Go ba? ahead. Go ahead. Sabi mo kasi, estratehiya mo yung pagta-thumbnail kay Bibibiansi natin. Sa atin yun ha, Yes. hindi lang sa'yo, Bibibiansi natin yun. Hindi ako agree. Dahil kung ano ang title, yan dapat ang nasa laman ng kwento. Tama ako o mali? Mali ka. Oh. Matindi yun ah. Ito yan ang sinabi ni Teacher N. Kung ano ang title, yan dapat ang nasa laman ng kwento. Kung ano yung title, dapat yun daw ang nasa laman ng kwento, sabi ni Teacher N. May punto naman. Pero then sagot ni Dr. Love, Tama ako o mali? Mali ka. Ako ang content creator Ay, eh. Ako gagawa ng title mo, Ah, iba ang kwento, iba ang Mamaliin laman. kita. Mali. diskarte ko yun. As long as binanggit ko. That is part of my video. Hindi pwede Diba? kasi nga meron tayong rules sa Kalinga. No, you cannot please everybody and you cannot stop me doing that. Because ako ang content creator. I know what I am doing. parang sinasabi ni Teacher N, yung title kasi ni Dr. Love, hindi naman yung laman ng video niya. Pero sinasabi ni Dr. Love, is a part of yung content niya. So, kumbaga, diskarte niya yun eh. As bilang isang content creator. Ngayon, sinasabi niya sa Kalingap daw bawal yun. Sinasabi ni Teacher N. Ulitin natin. Laman ng kwento. Tama ako o mali? Mali ka. Ako ang content creator eh. Ako gagawa ng title mo, Ah, iba ang kwento, iba ang Mamaliin laman. kita. Mali. diskarte ko yun. As long as binanggit ko. That is part of my video. Hindi pwede Diba? kasi nga meron tayong rules sa Kalinga. No, you cannot please everybody and you cannot stop me doing that. Because ako ang content creator. I know what I am doing. Hindi pwede kasi meron tayong rules. We have to respect, di ba? Bawal ang clickbait. Nirespeto ko yan. As long as wala akong Beyonce nilalagay dyan. Wala sa video si Beyonce. That is already, hindi yan Pero mas maganda kasi yung Doc Love, no? Ito, suggestion lang, no? Constructive. So, sinabi ni Teacher N, lang daw to, suggestion. Tapos, Criticism. Kasi nga napansin Yes. namin na True, Beyonce, kung hindi man ay Edsy, whatsoever, basta may connection dito sa family ni na Beyonce. Mas maganda sana na kung ano yung topic, siya din na thumbnail. Halimbawa, ngayon, What is my strategy kami, halimbawa lamang, no? Ang itatopic namin dito yung talagang magpapano sa amin ng views, Jomcar or Edsy, pero ang laman pala, Okay. iba. So, mali din. Ano yung laman, Okay, siya din I will ask you a question. I will ask you a question. Why are you here in YouTube? yan. Because you want to be a content creator, right? Hindi. Ako, sa totoo lang, hindi No. ka, You answer my question. Answer my question. Ito nga Why are you sinasagot ko here in nga, YouTube? tanong. Because Andito you ako want sa to be a YouTube. content creator, right? Parang sinasabi ni Dr. Love, kaya ka nandito sa YouTube para maging content creator. Of course, pag naging content creator ka, hanap mo views. Pero sinasabi ni Teacher N, regarding sa Kalingap daw ganito. Bawal daw kasi yung title mo,
Tapos, iba naman yung content mo. Bawal daw yun. Pero sinasabi ni Dr. Love, ba't ka ba nandito? No, kasi sinasabi yung diskarte niya sa YouTube eh. Nandito ako para maging content creator. No, I'm a Tama ako, mali. reactor. Just using this YouTube, I'm just also a using this reactor. platform. Yeah. I'm just using this platform to be a reactor. Wala akong ibang ano pa, di ba? Ginagamit lang natin tong YouTube na to, pero meron tayong mga tasks. Ang Teacher N, yung reactor at content creator, iisa lang yun. Magkakaiba lang yung lahat tayo content creator. Nagpapatawa ka, natutulog ka, kumakain ka, nagluluto ka. Lahat ng ginagawa, lahat lang nandito sa YouTube, tawag dyan, even sa social media, tawag dyan content creator. Yun yung sinasabi ni Dr. Love, Teacher N. So, reactor po, hindi siya specified na reactor. Is a part also ng content creator. Lahat tayo content creator. No? Tuloy natin. Kalingap. Yun lang. Yes. Diba? Kaya nga mga content natin, more on kalingap eh. So, nabibilong Yes. tayo sa kalingap. So, we have the rules Yes. to follow. Diba? Tama naman, Teacher. Yes. We have the rules to follow. Agree naman kung nasa kalingap ka. Tama naman yun. I never hindi pinalo ang rules ng Kalingap. I follow the rules of Kalingap. As long as I want you to be Kaya lang, teacher in, I want you to know. You are the owner of your own channel, right? Yes, correct. Yes. And you are the one who is Yeah. making your own video, right? No more. And in your video, you are speaking about and you are mentioning about the name of the person, right? Then you can make it a thumbnail because you are mentioning the name of the person, right? No, huwag ka magalit. I'm just Yes. Minimension I'm mo just siya explaining. palagi. Why? There Yes, are lots of I am topics dito explaining. sa kalingap. I am mentioning the name of the person. Then I can make a thumbnail. And why do you mention then? Why do you mention then? Because Why? that is part of my strategy. And that Oh, is part of my no. strategy. Oh. We have to follow the rules Don't stay kasi nga, in YouTube dapat if you cannot do your own strategy. Ha? Meron tayong rules dito sa kalingap na sinusunod. Huwag pasaway. Huwag pasaway. Huwag Sino may sabi ng paulit-ulit. pasaway? Pero, Teacher Ed, para sa akin, hindi naman pasawa yung ginagawa ni Dr. Love. Kasi, ang punto naman niya, Teacher Ed, wag ka magagalit sa akin. Ang punto niya kasi, ginagawa niya lang yung diskarte niya as a content creator. As a content creator, lahat tayo gusto natin ng views. So, siguro iba, ayaw nila, siguro gusto nila may content creator. Pero ayaw nila ng views. Pero ako, totoo lang, gusto ko ng views. Ngayon, sinasabi ni Dr. Love, gusto niya dumiskarte sa sariling channel. Kaya lang sinasabi ni Teacher N, yun nga, wag daw paulit-ulit, dapat daw yung title mo, yung laman ng video mo, dapat same, wag magkaiba. Pero sinasabi ni Dr. Love, diskarte ko kasi yun as a content creator. Kaya, parang sinasabi niya, gusto niya magkaroon ng views, di ba? Di masama magkaroon ng views Oh. We have to follow the rules Don't stay kasi in nga, YouTube dapat if you cannot do your own strategy. Ha? Oo. Meron tayong rules dito sa kalingap na sinusunod. Huwag pasaway. Huwag pasaway. Huwag Sino may sabi ng pasaway? Huwag Sino may sabi paulit-ulit ng na pasaway? topic natin yung, di ba nalaman na sabi nga ni Kalinga Prab na hanggat maaari, bigyan naman ng privacy yung family ni Nabianse. Hanggat maaari. Huwag na Hanggat lang maaari. palagi. Beyonce, Batalero family, Edsy. And then I will ask you another question. Parang ang pagkakaalam ko doon, Teacher N, sinabi ni Kalinga Prab, wag i-content yung pamilya nung beneficiary. Wag sobra, So, pakinggan natin sinasabi ni Dr. Love. Topics that we can Yes, use. there are so many lots of topics that I can do if you want to do. Okay. That's I will great. ask you a And question. we're going to look Can you forward buy to that here sa account? channel. Can you buy a van? Because ginagamit nila ako yung tinutulungan ko sila mag-grocery. Can you buy them a van? That is how Can much I buy them what? A van? Van. Why should I? Oh, yes.
Oh, why should I? Kasi sabi mo, hindi ko, pag namimili kami, kasama nila ako. Kasi kailangan nila tulong ko. Oh? Di ba? Kasi ibig sabihin, sinasabi ni Dr. Love dito, na nandyan siya sa family ng Lila Beyonce kasi tumutulong siya. At tulad yan, yung band, nagpo-provide siya ng band. Pag namimili daw, ang ginagamit nila o yung band ni Dr. Love. Ha? At sabihin mo sa akin na, my gosh, sabihin mo sa akin na, give them a privacy. Anong privacy nahanap mo? No, As long as privacy si na Beyonce, hindi ko, as long as si Beyonce, hindi ko Sinlot sinasama sila. doon sa aking mga videos, that is already part of her privacy. Ah. So, sinasabi ni Dr. Love dito, pinapagamit niya yung band niya, pero kung kino-content niya yung pamilya ni Beyonce, hindi niya naman sinasama si Beyonce. Parang gano'n. Nandun pa rin yung privacy niya. Kumbaga, syempre, of course, tulad niya, gamit yung band ni Dr. Love, siya magdadrive. Kasama yung pamilya. Last time yung bumili sila ng lupa, I think di naman yun, hindi yan invading privacy kasi bumili ng lupa, sinamahan niya eh. Sinamahan niya magbayad dun sa nung bumili ng lupa. Napanood ko yun eh. Para sa akin, wala namang foul dun. No? At minsan ko wala napanood yun eh, yung pagbili ng lupa eh. No, pero sinasabi ni Dr. Love, hindi naman yun, hindi ko inaano yung privacy ni Beyonce kasi wala naman si Beyonce doon. Ha? Huwag ka Pero magalit. napapansin mo I'm just ba sa explaining. yung channel? Yes. Na Napansin ko. napapansin mo ba sa channel mo na more on Beyonce, Pandanero Yes, family? I know. Oh, napapansin mo Yes, pala eh. I know. So, Oh. napakarami pwede nating i-topic. Balance, Ano kailangan yung topic balance, ko? no? I-thumbnail ko yung kalsada, i-thumbnail ko yung poste, i-thumbnail ko yung aso. May punto naman si Dr. Love doon. Who will watch your video kung aso ilalagay ko? Tama naman eh. Teacher, wag ka magalit sa akin, no? Content creator din po ako, teacher. Hindi lang ako reactor, no? Pwede din ako entertainer. Lahat ako. All around ako. Kasi alam mo, hindi sa kinakampihan ko si Dr. Love. Yes, may rules tayo sa Kalingap. And I didn't think na nakakalabag si Dr. Love dun sa rules na yon. Yung sinasabi niya na dapat daw balanse. Actually po, totoo lang po. Hindi totoo lang po kasi ganito po takbo ng YouTube Kapag kunwarit, katulad ko, love team yung aking nire-react. Hindi talaga ako pwede maglagay ng ibang content sa channel ko. For example, lahat ng subscriber ko, kaya na sila nag-subscribe kasi nakita nila nag-react ako ng love team. Yun po ang katotohanan. No? Ngayon, kapag naglagay ako ng ibang topic dyan sa video ko, for example, ibang tao, hindi naman nila kilala, hindi naman nila gusto, di ba? Hindi sila manonood. At magugulat sila, no, na iba na yung content ko. Tama naman si Teacher Ed, balance. Totoo yun, agree ako doon. Pero hindi yan nag-work, lalo na sa algorithm. Dito po sa YouTube, tandaan nyo guys, more on algorithm kami and engagement. Ngayon, kaya maiba, hindi lumalaki ang channel. Kasi paiba-ibang magulo. Wala pong mag-subscribe sa inyo niyan. Ngayon, yung subscriber mo, kaya nag-subscribe at nagko-comment sa iyo yan. Kasi, dahil gusto nilang mapanood araw-araw. Yung paborito nilang gusto panoorin. Like si Dr. Love, ang gusto panoorin si Beyonce. So, sa kanya, I think dahil more on Etsy, dahil founder din siya ng Etsy, yun ang tinatopic niya. Kaya sinasabi ni Teacher N, bawal sa Kalingap niyo parang lagi na lang yun ang topic mo. Pero kasi po, totoo lang, masisira po channel namin dyan. Yung algorithm bababa. Ako naiintindihan ko si Dr. Love kung bakit si Beyonce ang Etsy ang tinatopic niya. Siyempre, siguro dahil siya, founder. At the same time, alam ni Kalingap Rob yan eh. Kasi kung may mali si Kalingap Rob, dapat yan pagsabihin si Dr. Love. No? Si Kuya Bal, si Kalingap Rob. Kasi tutusin guys, ako matagal na akong reactor, YouTuber. Hindi ko rin i-advise na kapag yung content mo, iibahin mo, dadagdagan mo. Minsan po na yung viewers, nawawala yun. Lilipat sa iba yun. Yung algorithm mo babaksak. Content creator kasi tayo eh. Ako po, opinion ko lang po ito. No? Yes, we have a rules sa Kalingap. Pero pina-follow naman po namin yun.
Para sa akin, hindi masama na mag-content ka ng kahit nga araw-araw yan eh. Totoosin lang guys ha. Yun nga lang, ayaw na ni Kalinga Prab. Ayaw niya masyadong masyado niyang yun na lang nire-react mo. Tama naman si Kalinga Prab doon. No, kaya lang, ang punto lang naman ni Dr. Love, dumidiskarte siya. Bakit si Beyonce palagi ang thumbnail niya? Bisan ganun eh, yun ang reklamo ng iba eh. Pero para sa akin, sabi nga ni Dr. Love, yun kasi yung diskarte ko. Kumbaga, nag-clickbait siya. At sa akin naman, ang clickbait po, hindi masama yun. Dahil si YouTube po nag-utos sa amin yan. No, wala pa ako sa Kalinga. Part na po yan ng mga YouTuber, ang clickbait. Na parang, iba yung title mo, iba yung sa video mo. Pero natatakil naman yun. Hindi niya lang na-emphasize. No? Diskarte ng isang content creator yun. At sinasabi ni Dr. Love, ano ka ba? Ba't ka nag-YouTube? Siyempre gusto maging content creator. Pag gusto maging content creator, siyempre gusto mo lumakas channel mo, gusto mo magkabisan, gusto mo rin magkapera. Yun po ang real talk doon. Kaya sinasabi Teacher N, bawal daw yun kasi dapat daw i-balance mo. Ang komento ko dito, pag binalas niyo po yung babaksak po yung algorithm namin. Pag bumaksak yung algorithm namin, bababa yung channel namin. Damay din yung monetization namin. Baka sabihin, ibig sabihin mo ang pera? Oo, mo ang pera. Hindi mo masama ang pera eh. Kasi hindi mo naman din alam kung saan namin ginagamit yung pera na pinakikita namin sa YouTube eh. Pinaghihirapan din naman namin yun. No, play natin. I'll tell you a story. Just listen. Kung itatamnil ko ang aso, sinong manonood sa akin? Nobody wants to watch my video. No, yun yung punto ni Dr. Love. Ngayon, si Beyonce ang nilalagay niya kasi para may manood. Ngayon, kung aso ilalagay niyo, walang manonood. Sarcastic yung sagot ni Dr. Love. Pero para sa akin, as content creator, may punto siya doon. Kung aso So ilalagay you're ko, using nobody wants to watch my video. Kung kalsada ilalagay ko, that is only, I'm just explaining my side. Oh, so ginagamit mo pala yung Beyonce, no? You're using them Yes. to catch the attentions of the viewers. Well, Yes! Oh, yeah. Makaintindihan tayo. Totoo naman yun. Lahat naman ng nasa Kalingap ginagamit si Beyonce. Sino bang hindi gumagamit kay Beyonce? Nagkataon lang kasi talaga guys. Totoo lang po Teacher Anna. Karamihan sa viewers ni Dr. Love, puro Etsy. Etsy po talaga. Pag naglagay yan ng Mikri, sa tingin mo yung manonood. Jomcar. May manood pero konti lang. Kasi founder siya ng Etsy. At pag nag-react siya ng ibang mga love team dyan, panigurado mababa si Dr. Love. Yun po ang katotohanan doon. Kaya siya napipilitan siyang i-topic ang Etsy. Kasi pag tinapik niyang iba, madadali siya doon. Ngayon, kung iba naman ang ita-topic niya, sa tingin mo may manonood, wala din. Babaksak ang algorithm ni Dr. Love. Ngayon, sinasabi nila, ginagamit daw niya si Beyonce. Lahat kami nagagamit kay Beyonce. Lahat po kami guys, gumagamit ka kay Beyonce. Lahat na sa Kalingap. Yun po ang katotohanan. No? Pero nagagamit kami in a positive way. Hindi kami nagagamit para siraan si Beyonce. Lahat po nang nandito sa Kalingap, ginagamit si Beyonce. Yun po totoo. Hindi ako you galit need to ha, I'm use just them. explaining. You have to help them, Oh, but do not use people. No. Teacher N, para sa akin, Teacher N, love kita, teacher, huwag ka magtampo ha. Hindi mo sasabihin na ginagamit ni Dr. Love si Beyonce. Sa matinding akusasyon kasi yan. Yung word na ginagamit si Beyonce, parang mabigat po yan na salita. No, lahat po kami ginagamit namin si Beyonce, pero in what way? Siyempre, through the content. Through the content. Para saan wala pong masama, no? Kasi masakit yung sinasabi niya, ginagamit niya si Beyonce. Ngayon, pag napakinggan mo to, para sa akin, mabigat po yung salita na yung Teacher N. No? Huwag ka magtatampo sa akin. Nag-focus lang ako sa issue. Nothing personal. Issue lang po ako. Tuloy natin. Ko ang aso. Sinong manonood sa akin? Nobody wants to watch my video. Kung aso So ilalagay ko, you're using nobody wants Beyonce to just watch to my catch... video. Kung kalsada ilalagay ko, that is only, I'm just explaining my side. Oh, so ginagamit mo pala yung Beyonce, no? You're using them to Yes. catch the attentions of the viewers. Well, Yes! Oh, yeah. Makaintindihan. At least, nagtapat si Dr. Love. Diba? Ginagamit niya talaga for the views si Beyonce. Wala naman masama doon.
tayo. Hindi ako You galit need to ha, I'm use just them. explaining. You have to help them, Oh, but do not use people. No. She helping Beyonce. Totoo lang nga, Teacher N. Tinutulungan niya si Beyonce sa paanong paraan. Ina-hype niya to. Kino-content niya to. Oh, pag kinontent ni Beyonce, ni Dr. Love si Beyonce, sa tingin mo ba hindi yan na-hype si Beyonce? Di ba napag-uusapan yan sa ano? Pag hindi yan napag-uusapan si Beyonce, maglalaos yan. For me, he was helping Beyonce. Dito po kasi ako as content creator ang utak ko eh. Hindi ko iniisip si Dr. Love na nanggagamit siya. Kung may mga alam kayo na nanggagamit si Dr. Love, hindi ko po alam yon. Pero ang alam ko, kung usapang YouTube lang for the views, walang masama kung gamitin mo si Beyonce. Kasi karamihan sa subscriber ni Dr. Love po, EDC. EDC po talaga. Ngayon, kung mag-iiba yan, ay manigurado kayo, babaksak ang channel ni Dr. Love. Ang mangyari pa dyan, bababay engagement niya, pati algorithm. Kaya po kami nag-YouTube dito. Ang YouTube po ay more on algorithm. Hindi po maintindihan sa mga viewers, no? At nandito po kami, talaga para sa views, tumaas ang views namin. Hindi po kami magpapa-impokrito. Totoo lang po. Babaksak sa channel namin eh. Masisira. Attentions of the viewers. Well, Yes! okay. Oh, yan. Makaintindihan tayo. Hindi ako You galit need to ha, I'm use just them. explaining. You have to help them, Oh, but yeah. do not use people. No, hindi niya, Teacher N, ako medyo mabigat po yun, Teacher N. No? Kasi yung salita niyo po, na don't use people, lahat po kami sa Kalingap ginagamit namin si Beyonce. Even you. All of us here in Kalingap, we're using Beyonce. But in what way? No, by providing our viewers of content of Beyonce or EDC and other love teams. Ganun po yun eh. Mabigat po yun, Teacher N, para sa akin. Huwag ka magtampo sa akin, Teacher N. Natin personal po. Kung mali ako, i-correct mo. Pero for me, hindi po maganda yon. Kasi may nakikinig sa ating ibang mga anti-kalingap. May mga galit sa kalingap. Pag narinig po nila ito, sa tingin mo, sinong malalagay mo sa alanganin? Si Dr. Love? O ang kalingap? Ganun po kaya sinasabi tayo na kaming dito sa kalingap, magulo tayo. Toxic. Ngayon, pag narinig po ng anti-kalingap yan, mismo galing sa'yo, Teacher N, na, kita nyo, yung Dr. Love pala, ginagamit si Beyonce. Matindi pong akusasyon kasi yun. Para sa akin. Matindi akusasyon po yun, na ginagamit si Beyonce. Pwede nga siya ni Dr. Love eh. By law. Totoo lang, wag mo sasabihin sa akin yan. Kunwari ako, nakarinig yan. Sabihin mo sa akin, ginagamit ko. No, parang may something doon. Content creator ako, sabi mo ginagamit ko. Na parang, you help them. Mabibigyan kasi ng misinterpretation sinasabi niya eh. Totoo lang po. Tada ilalagay ko, that is only, I'm just explaining my side. Oh, so ginagamit mo pala yung Beyonce, no? You're using them Yes. to catch the attentions of the viewers. Well, Yes! okay. Oh, yan. Makaintindihan tayo. Hindi ako You galit need to ha, I'm use just them. explaining. You have to help them, Oh, but do not use people. You can only use things, but we cannot use people. No. Hindi niya ginagamit si Beyonce ginagamit niya lang for the views. Hindi naman niya binabalahura si Beyonce. Totoo lang po unfair kay Dr. Love. No? Ngayon, sabi ko nga, inulit ko, kung meron kayo alam na ginagamit ni Dr. Love si Beyonce, hindi ko po alam. No, mahirap po mag-akusasyon sa tao. Nakakaawa din. At yun, yung mga ganyang bagay, pwede ka i-demanda ng tao. Totoo lang. Ako wala post na po sa issue sa narinig ko, sa pinapanood ko. Nothing personal po. You cannot use people? What do you mean? Yes. Hindi tayo pwedeng gumamit ng tao. Ang ginagamit lang ay bagay. Would you agree? Iba na yung dating sa akin. Iba na dating sa akin. Ang usapan dito, thumbnail, content creator, pero iba na dating sa akin nung ginagamit. Hindi natin pwedeng gamitin yung tao, dapat gamit. Iba po yun. Teacher N, medyo mabigat to. Mabigat to, Teacher N, believe me. As a lawyer, believe me. Oh. As long You as cannot use them. They are not things. They are people.
Oo. As long as sinasabi ko sa iyo, Teacher In, as long as binabanggit mo at ikaw ang gumagawa ng sarili mong strategy doon sa video mo at nagbabanggit ka na isang pangalan ng tao, ilalagay mo. Kung sinasabi mo nga, Rafi Tulfo nga ilalagay mo. Oh, tama. But you cannot see Rafi Tulfo on that video. Na-mention mo lang siya, but Tama ako, that mali. is not the content of your video, the whole content of your video. What is the main topic? You May did not mention mo lang understand. siya, I tell you pero frankly, hindi siya yung you main did not topic. understand what you are doing. Alam mo, actually, Teacher N, ako ginagamit ko din yan eh. Sa mga content ko, wala pa ako sa Kalingap. Nalagay ko si Tulpo. Alam niyo bakit? Alam niyo bakit? Although si Tulpo dun sa video ko po, binabanggit ko. Pero hindi siya yung topic ko. Ganito po papaliwanag sa inyo Si Rafi Tulpo po, ginagamit ko yan sa tunnel ko. Wala pa ako sa Kalingap. Matagal na po ako sa di ba? Ginagamit si Rafi Tulpo para ba, kasi Rafi Tulpo ginamit ko, pero yung content ko, hindi naman si Rafi. Pero binanggit ko si Rafi Tulpo doon. Bakit nilagay ko? Kasi si Rafi Tulpo po, nung time na yon ang pinakamataas, pinakamarami nag-search kay Tulpo. Kaya nang nilagay ko, ang tawag doon clickbait. Kaya nagulat sila, ba't wala naman dun sa video ko, wala si Tulpo. Pero nandun si Tulpo. Kasi binanggit ko nilagay ko yon strategy, that's my strategy para ma-again ng views. Ganun po yun. Hindi po yun na parang YouTuber po ako Kasi, bakit si Beyonce nilalagay ni Dr. Love? Kasi si Beyonce ang sinesearch ng mga tao. Pag sa YouTube po, algorithm, ang algorithm ganito. Nag-type ka ng Beyonce. Kung sino yung nagba-viral na video, lalabas yan si Kalingap Rob. Maaari din si Dr. Love kasi mataas ang views sa EDC. Kunwari, yung video ko, nag-viral, isang video ko, EDC. Kaya Beyonce. Yun po ang lalabas. Yun ang searchable nga. Pag na-research mo yun, tinignan mo, makikita yung video ni Dr. Love, sinasuggest ni Dr. Love, yun po yung kaya minsan ginagamit si Beyonce, hindi ginagamit in a way na inamasamang paraan. We're a content creator. Hindi rin kami papayag na babaksak ang channel namin. Sino nakakita content creator ka, laki ng channel mo? More than 100,000 subscribers ka, 300, 200, 300, 1 million. Pasisirain mo video mo, ano yun? Ilang taon mo pinaghirapan, sisirain mo yung algorithm? Knock ng patay. Being a YouTuber. No, ikaw ang bahala, pero di ba naalala mo meron tayong rules nga na kung maaari. I am following the rules. I never broke the rules. But sometimes i-encourage ng maraming bashers. Baka magalit Just like what we have Sagutan lang tayo. uploaded a while. Teka, yung sinasabi ni ang punto kasi ni Teacher N, huwag mo dapat ginagamit palagi. Tama naman po yun, pero yung content naman kasi ni si Dr. Love, makikita mo EDC, si Beyonce. Pag pinanood mo, wala naman, hindi naman niya kino-content yung buhay ni Beyonce. Totoo lang, iba yung makikita mo sa video Although nilagay niya kasi nga, yun ang diskarte niya. Nakikita si Dr. Love din, content creator ako Hindi ko siya kinakampihan, guys. Pinapaliwanag ko sa inyo bilang content creator. Kaya minsan nilalagay talaga namin yun. Kung sino yung mga viral, yung nilalagay namin. Sa Marciano, puro kaiba. Oo! Masisira channel namin. Laki-laki ng channel namin, sisirain namin. Ano ka? Hindi naman kayo may detect. So, ganun po yung mangyari doon. Ngayon si Dr. Love, nilalagay si Beyonce. Pero bakit panood mo, live niya, siya lang nakikita mo. Pero si Beyonce ang topic. Masama ba yun? Para sa hindi masama yun Totoo lang. Just like a while ago, merong mga reels na in-upload ka. And ayun, nag-encourage ng napakaraming bashers dito kay Beyonce. Okay. Ay nako, Teacher N, lahat po ng basher, lahat tayo may basher. Kahit ang content mo maayos, may basher po talaga dyan. Hindi naman yung post mo, tingnan mo yung post mo maayos. Bibigyan ng meaning. Sabi, hindi ako nagpaparinig, real talk talaga yun. May tinatamaan ka lang. Iba yung nagpaparinig sa tinatamaan ka. Kasi may sugat ka di ba? Natalis nagpangalan ako dyan. Nagpaparinig ko, isang reactor. Na isang lalaki dyan. Na tungaw. Yun, paparinig ako kasi nagbibigay ako ng description. Pero kung real talk ang usapan, hindi ako nagpaparinig, tanga.
Nagpaparinig. Ngayon, yung ganong post o kaya video, maayos na yung video mo, ang mangyayari dyan, kahit maayos yung video mo, may comment dyan. Tignan mo yung mga video nila Kalinga Prab, maayos na yung video pero may basher. May basher si Krista, may basher si Carla, may basher si Beyonce. Lahat ba yun? Ako binabasa ko lahat eh. May mababasa ka, may basher, may pambabashing eh. Ang ganda-ganda ng video ni Kalinga Prab. In-explain niya na nga. Di ba? Ayun, hindi mo makokontrol yun. Lahat ng video sa YouTube may basher. Kahit nga yung video ng ng pastor na pinapad ko sa YouTube may basher eh. Totoo lang guys, hindi mo mawawala ang basher. At may mga viewers dyan sobrang maaarte. Dapat kukontrolin ka nila. Kaya ibabash ka nila. Ako hindi ako nagpapaano bala. Pakailan mo sa post ko. Pakailan mo sa video ko. Ba't ka magbabash ka dyan? Di ba? Maayos yung video ko, maayos yung ko. Biglang may basher. Kasalanan ko, hindi ko kasalanan yun. Kasalanan ng nag-comment, tungaw yun eh. Lahat may basher. Presidente nga ng Pilipinas, may basher. Wala siyang magawa eh. O araw-araw, tinatanil mukha niya. Oo. May nagawa ba yung presidente ng Pilipinas, ng Amerika? Pati nga si Putin eh. Si Putin, nilagyan pa ng sungay eh. Oh, iba yung thumbnail, iba yung sa title. Mali ba yun? Kasi content creator, nag-YouTube ka. Let me explain. At papaliwanag mo yun. Oo. Ano bang masama dun sa Reels? I will ask you a question. Yan. Oh, sa Reels ka mag-focus, Dr. Lab. Oh, ano masama dun sa Reels? Ano bang content ng Reels mo? Bakit nag-create siya ng maraming bashers kung walang masama doon sa in-upload You are one of the... Hindi kasi ganun yun eh. Teacher yan eh. Totoo lang ako hindi ko inakap si Dr. Lab eh. Kasi naranasan, content creator ako eh. May mga content maayos talaga, biglang may magko-comment ng negative eh. Makokontrol mo ba yun? Hindi naman tayo komunistang bansa. Totoo lang guys, wala tayo sa komunistang bansa. We're free to speak, to express our feelings. Wala tayo sa bansang diktador. Yun ang tatandaan nyo. Di ba? Kaya minsan, kahit may basher dyan, minsan nanggigigil ako, gusto mo i-delete, kailangan baka sabihin, dinidelete mo eh. Pero ako, nagdi-delete ako minsan eh. Mag-initiate ng doubt. Dinidelete ko lang pa kailan. Lintik talaga. Hindi mo makokontrol yan, basher. Lintik kahit saan, maniwala ka. Presidente ka ng Pilipinas, wala magawa eh. At papaliwanag mo yun. Oo. Ano bang masama dun sa Reels? I will ask you a question. Sige nga. Bakit nag-create siya ng maraming bashers? Sagutin mo, Teacher N. Ano yung mali dun sa video? Yung sinasabi ni Dr. Lab, Teacher N. Anong mali dun sa video ni Dr. Lab? Yun ang sagutin mo. Ang sinasabi niya, you creating the basher. Hindi nga po eh. Yung video yung sinasabi ni Dr. Lab, anong mali dun sa video? And ayun, nag-encourage ng napakaraming bashers dito kay Beyonce. Okay. Hindi mo masagot, Teacher N. Dapat sinagot mo, dapat nakita mo, ay, yung video na yon, nakita ko yung video na yon. Ito, sample lang guys yung video na yon, ganito si Beyonce, nakaganito. Okay. For example lang, ito yung video ni Beyonce, ganito, ganyan. Na siya, nasisilipan siya. For example lang to guys nasisilipan siya, nabobosohan siya. In-upload mo. Yun ang sagutin mo. Yung mismong video, Teacher N. Huwag mo sabihin na nag-i-encourage ng basher. Kahit matino, negative o positive ang upload mo, may basher talaga yan. Ulitin natin. Broke the rules? Oh? Sagutin mo yung tanong ni Dr. Lab. Tama siya doon. Ano yung mali doon sa video? But sometimes, i-encourage ng maraming bashers. Huwag ka magalit Just like what you have uploaded a while Namumuti ka na ago. Di ba? Tingnan mo. Tinatanong naman siya ni Dr. Lab eh. Understand what you are doing, being a YouTuber. No, ikaw ang bahala, pero di ba naalala mo meron tayong rules nga na kung maaari. I am following the rules. I never broke the rules. Oh? But sometimes, i-encourage ng maraming bashers. Huwag ka magalit Just like what you have Nagutan na uploaded tayo. a while Namumuti ka na ago, just like Ikaw a while galit. ago, merong mga reels na in-upload ka, and ayun, nag-encourage ng napakaraming bashers dito kay Beyonce. Okay. Let me explain. At papaliwanag mo yun.
Oo. Ano bang masama doon sa Reels? I will ask Sagutin mo muna yun, Teacher Ed. Anong masama dun sa Reels? Yung mismong video. Tama. you a question. O bakit nag-create siya ng maraming bashers kung walang masama doon sa hindi. Ang tinatanong niya, Teacher N, ano yung nakita mo sa video na sa tingin mo nag-create ng bashing? Huwag mo sabihin na nag-create siya ng bashing. Ano yung nakita mo sa video? Kasi kung ganito, mag-i-investigate ka, you're going to question Dr. Love, you should watch the video and then tell him, ano yung mga napansin mo, ano yung nakita mo dun sa video ni Dr. Love sa Reels na yon, at yun ang questionin mo, bakit yung ganito video mo? Alam mong mabobosoan si Beyonce, in-upload mo. Dapat ganun. Huwag mo sabihin nagkikreate kasi lahat ng video sa YouTube nagkikreate ng bashing. Meron ko napanood, gumagawa lang ng tsinelas binabash siya Mali daw yung paghawak ng tinawatawanan pa siya. Paano mo sasabihin yun? Maayos yung ginagawa niya, nag-instruct lang siya paano mag-ayos ng tsinelas. Binabash siya. Paano mo explain sa akin yun? Ano mali doon sa video? O mali yung nagko-comment. Yun ang punto doon. Pero hindi mo sinasagot kung ano yung nakita mo doon sa video. You are one of the bashers of that. I'm asking you a question. What is the just wrong of seen that what Reels? you have uploaded on the Facebook. Better not to do What is like the those wrong of kinds that of Reels? reels. O nga, what kind of Reels did you see, Teacher N? No, just justify. Make a justification. What's the wrong with the video of Dr. Love? Sabi mo sa kanya, sa mga viewers, for the sake of justice din and katotohanan. Anong mali dun sa video? Yun ang punto ni Dr. Love. Di mo masagot. Ay, binabalik-balikan ko panoorin yung Reels Wala ako nakitang masama. Yun, Binamas- yun ang sinasabi nga ni Dr. Love Sa point of view niya, wala na siya nakikitang mali dun sa video. Ang kaya nga tinatanong ko Teacher N, ano yung nakita mo sa video na mali? Hindi niya mabanggit. Sinasabi niya, nag-encourage ng bashing. Ay, naku po. Because you Tama have lang ng uploaded iba. it and you're the one who uploaded it. But those, Yes, I know. the viewers, they Wala have ako seen nakikitang something masama. wrong. No! Don't listen to the viewers. Sometimes the viewers was against to Dr. Love. Paano kung galit kay Dr. Love yun? Yung mga viewers nun, ba't lahat man ng viewers, ako, lahat ng viewers ko, supporters ko, meron akong basyo na nanonood sa akin. Ganun din si Dr. Love. Kaya ang tanong ko, Teacher N, bakit sa viewers ka nagpo-focus, hindi dun sa video mismo? Sa husgado, talo ka na. Kasi yun ang ebidensya mo, yung video Hindi yung sinasabi ng mga viewers mo kasi magiging bias ka. Ba't mo sinasabi sa viewers ka titingin? Yung video mismo, kasi ngayon sinasabi mo, pinagmumulan ng bashing. Ano yung nakita mo sa video? Huwag mong sabihin yung kino-comment ng mga viewers ni Dr. Love doon sa video na yon. You know, Why? I Because told you, There are You know, there are Kalinga lots of Prab has people that cannot commented. understand what others doing. Huh? yeah, but there are people who commented. And Kalinga Prab either. Have you seen? Diba? Kasi ganito, Teacher N. Ako, with respect kay Kalinga Prab, nagiging lang po ako. Yes, nag-comment si Dr. Love, si Kalinga Prab. Maybe, he was commented, because na-notice ni Kalinga Prab, ang daming, maraming bashing. Siguro maraming bashing. Siguro nag-viral na lang, may dumami. Kaya siguro nag-react si Kalinga Prab, no? Pero para sa akin, no, baka yun ang punto ni Kalinga Prab, pero hindi din sa video. Doon lang sa comment, maraming bashing. No, pero ang punto ko lang dito, kailangan natin malaman kung anong mali doon sa video. Kasi hindi ko din alam Kasi sabi natin, kahit mag-comment si Kalinga Prab, for example, ito guys kahit mag-comment si Kalinga Prab na mali yung video, para sa akin kung wala namang mali doon sa video, ba't ko aalisin? Wala naman mali talaga. Kasi sabi na, mag-comment si Kalinga Prab, no, I have a respect kay Kalinga Prab. No? Kung sa tingin niya may mali doon sa comment, I will respect. Pero kung nakita ko na may video ko, walang mali, ba't ko aalisin? Kasi dahil kay Kalinga Prab. Mataas po respeto kay Kalinga Prab. No, pero I think, no, nag-comment si Kalinga Prab doon, maaari dahil doon sa comment. Daming bashing. Pero ang punto dito, dapat alam ni Teacher N kung ano yung video na yon. Hindi yun, wag ka siya magbe-base sa comment. At porket nag-comment lang si Kalinga Prab, may mali na agad.
Baka mamaya yung comment ni Kalinga Prab, doon sa mga nagko-comment, kaya gusto niyang doon, nag-comment na lang si Kalinga Prab para matigil yung usapan doon, yung trend. Si Kalinga Prab naka-comment siya. Oh, nagkapag-ani to ng maraming bashers. We have to di binura protect ko. Kalingap Binura niya, Angels, you have to especially protect. Beyonce. Ang daming baser na pumasok. Why? Yon, basher yung pumasok. Yung sinasabi ni Dr. Love. Yung video na yon, okay naman, may pumasok. Based sa kanya, guys, ha? Pero hindi ko sinasabing okay yung video, ha? Mga servers, hindi ko rin nakabase si Dr. Love. No? Kasi hindi sinasagot ni teacher yan, eh, kung ano yung mali doon sa video, eh. Ang problema rito, baka nga yung mga basher pumasok sa video niya. Sinira tuloy yung, yung trend. And then, siguro, pa-comment si Kalinga Prab, ang daming bashing kay Beyonce. Dinilit na lang niya, sumunod siya. Di ba? Ani to ng maraming bashers. We have to di binura protect ko. Kalingap Angels, You have to especially protect. Beyonce. Ang daming baser na pumasok. Why? Kasi may mga tao inggit talaga. Yun. Yun yung di mo makokontrol. No? Okay yung video, may mga basher na pumasok kasi inggit. Siyempre, masisiraan si Beyonce. Hindi mo na makokontrol yun. Totoo lang, guys. Mag-post ka ng tama-mali, may basher na papasok. Totoo yan. Maybe Walang they masama have sa seen video, eh. something wrong. Walang masama sa Reels. I will tell you frankly. Walang masama sa Reels. Minamasama nung iba. Yun. Walang masama sa Reels, minamasama ng iba. Na kung saan pinanood mo, Teacher N, yung video na yon, madali mo ma-justify sa mga viewers. Ngayon, kung di mo masasagot yon, sinasabi mo lang encourage ng bashing, maano ka doon, dito pa lang sa usapin na to, medyo ka na, hindi ka paniniwala ng iba. No? Ito natin personal, no? Ako ay teacher po kayo, ako ay engineer din po ako. I'm a professional, no? Engineer, pwede rin ako magturo, no? Pwede ako magturo sa mga engineering student, no? So ang tanong ko lang, no? Hindi mo masagot kung ano yung nakita mo sa video kung bakit nababash si Beyonce. At ang sinasabi ni Dr. Love, nagsipasukan tong mga basher ni Beyonce. Yun, hindi niya na makokontrol yun. Nanggulo dun sa video na yun, sa Reels. Ang daming baser na pumasok. Why? Kasi may mga tao inggit talaga. Maybe Walang they masama have sa seen video, eh. something wrong. Walang masama sa Reels. I will tell you frankly. Walang masama sa Reels. Minamasama nung iba. And then, Tama ka for the dyan, sake of Dr. Love. everybody, for the sake of Pinasama argument, nila. binura ko na. Wala naman ni Dr. Love kahit wala daw, walang issue. Ikaw, Tama ka dyan, di ba? Ito nga. oh, Ito, Mr. Oh. Dr. Love, tama ka. Minamasama nung iba. Kaya nga, careful Yes. tayo kasi Yes. ang pananaw ng bawat isa ay hindi pare-pareho katulad ng pananaw mo. Tama ka dun. Magkakaiba tayo ng pananaw. Tama yun. Ang ibang Yes, the same as pananaw ko. Ang pananaw ko, nakita ko sa video is walang masama. Sa kanya, walang masama kay Dr. Love. Sa iba, masama. Di ba? Anong gagawin mo dun? Minamasama lang nung iba. Yung iba minamasama. Oo, kaya nga, sabi Walang ni masama. Kalinga Prab, Minamasama lang nung iba. tayo. Yeah, agree ako sa'yo dyan. Kahit anong ingat, Tama ka teacher dyan. Ren, I will tell you frankly, you listen muna. I will tell you. Kahit anong upload mo, masama man yan o maganda, laging may masama. Yun. Yun yung punto natin eh. Kahit tama o mali yan, masama pa rin yan. May magko-comment na masama dyan. At tama naman yung sinasabi ni Kalinga Prab, mag-ingat. Kaya lang, kahit anong ingat mo, kung talaga may mga may mga tungaw, talagang ganon. Negative talaga yun. Yeah. Tama ako mali. Kaya nga, Dahil you cannot please sabi nga, everybody. be careful tayo. Oy. I know, tama ka, Uulit-ulitin mo correct lang, ka dyan, babaliktarin mo lang. Kung di mo ako everybody. mapabaliktad, dahil di mo ako mapapaikot. Kasi ang video is wholesome. Meron lang mga taong masamang ginagawang dahil that is inggit. Kasi alam mo, Dr. Love, kung nakita ko yung video, for example, na talagang, kunwari, masisilipan si Beyonce. Okay, talagang something na talagang medyo gruesome. Exaggerated lang po itong example ko, Ayun, talaga masasabi ko, mali yun, Pero ako, magbe-base lang ako sa comment ng mga viewers ng video na yon. Magiging unfair ako, yun yung bakit. Kasi hindi ako dapat sabihin mo yung ebidensya. Yung comment
ng mga viewers, hindi po yun ebidensya. Ang ebidensya, video. Sa hukuman, pag humarap ka, mananalo pa si Dr. Love eh. Kasi yung video napanood niya eh. Si Teacher N hindi eh. Dapat, ginastify ni Teacher N, ano yung meron sa video? Hindi mo maano yung comment, negative comments. Kahit saan po may negative comments. Kahit saan po. Totoo lang. Kahit ngayon Panginoon Kristo, ato kahit sa Panginoon Kristo na lang. No? Maayos yung sinasabi ng Panginoon Kristo, pero ano siya, kinokontra siya ng mga Hudyo. Oh, presidente ng Pilipinas, presidente ng Amerika. Maayos namin sinasabi. Oh, presidente ng Israel, presidente ng Yemen, no, Qatar. Maayos namin comment, pero makikita mo may basher. Paano gagawin natin? Mas marami basher sa politika eh. O, di ba? Makokontrol mo yon. Hindi ka magbe-base dun sa comment. Magbe-base ka sa pinapanood mo. Ganun yung tamang analogy. O, no? Ganun po yun. Ano dapat gawin kung may mga taong minamasama ang upload Burahin. natin? Burahin mo, delete mo, tama. I-delete mo. Hindi mo ako mapapaikot. Kasi ang video is wholesome. Oh. Meron lang mga taong masamang ginagawang dahil that is inggit. Oh. Ano dapat gawin kung may mga taong minamasama ang upload Burahin. natin? Kailangan, Burahin. oh, ayun, burahin mo. Oh. Delete mo yung comment. Delete mo yung comment. Oh, pero kung worst talaga, para lang mapagbigyan mo yung ano ng iba, edi delete mo yung video para matapos lang. Pero sinasabi ni Dr. Love, nag-i-stay siya sa ground niya, walang mali sa video. Na hindi naman ma-provide ni sa atin ni Teacher N kung ano yung mali sa video na yon. Kasi sinasabi ni Dr. Love, wholesome naman yung video. What's the Kaya problem? nga binura mo, ibig sabihin, agree ka doon sa nangwas. Kasi nga, binura mo, ibig sabihin, Hindi! Maling analogy yung Teacher N. Ano ba? At Teacher, hindi kita inaaway ah. Maling analogy yun. Hindi niya, dahil binura niya, nag-agree siya sa nag-comment. Binura niya lang para for the sake of peace. For the sake of nakatahimikan. Wag lang, lumala pa. Pero sinasabi ni Dr. Love, wholesome yung video na hindi mo naman ma-provide kung anong klase yung video na yon. Nagbe-base ka lang sa nag-comment. Ngayon, dinilit ni Dr. Love. Pinukpok mo pa siya. Sinabi mo pang mas inano pa niya yung nag-comment. O, ibig sabihin, agree ka. Hindi ganun. Okay, dinilit mo yung ano mo, mali na agad yun. Hindi ganun yung ano. Hindi ganun yung pag-analogy rito. Ulit-ulitin mo lang, babalik-tarin mo lang. Kung hindi mo ako mapabaliktad, dahil hindi mo ako mapapaikot. Kasi ang video is wholesome. Meron lang mga taong masamang ginagawang dahil that is inggit. May nang-iinggit lang based kay Dr. Love, di umano sa kanya, naiinggit yung mga nagko-comment na yon. Kasi dapat pinorofile mo muna, Teacher N, yung mga nag-comment. For example, nagsasalita ka dyan. Kunwari, ito nag-comment, ito Dr. Love, ito ebidensya ko. Kailangan may ebidensya ka. Si ganito, ito ay solid kalingap to, maayos to. Ito comment niya. Basahin mo sa harapan ni Dr. Love. Basahin mo. Tapos i-profile mo. Yan, maayos siya. Wala naman siyang ano. Oh. Dr. Love, itong sinasabi niya, ipaliwanag mo sa amin. Wala ka namang makitang mga comments. Nagbe-base lang tayo sa kwento nyo. Mahirap maniwala. Kahit judge, matutuyo ang utak. Kasi mga walang ebidensya. Pero si Dr. Love, may ebidensya siya. Bakit? Siya nakakita ng video eh. Opo, siya nag-upload, sinasabi niya na wholesome. Mas paniniwalaan ito ng judge. Kasi napanood niya. Si Teacher N, naka-paste lang doon sa comment. Ang tanong, yung nag-comment ba na profile mo? Baka mamaya, basher pala ng kalingap yun. O kaya, basher ni Beyonce. O di, mas kinampihan mo yung nag-comment na negative kay Dr. Love. Na which is, dapat kinampihan mo si Dr. Love. Kasi kalingap si Dr. Love. Paano kung yung nag-comment pala anti-kalingap? Di, nas naniwala ka sa anti-kalingap. Di ba guys, logic eh. Oh. Kaya lang naman opening ko sa iaano niya kay Kalinga Prab. Si Kalinga Prab, syempre, opinion niya yun eh. Siguro dahil maraming negative comments. O, para na lang, dahil nag-comment na si Kalinga Prab, siguro dahil nakita ng Kalinga Prab, ang daming basya pinapasukan. Dinilit na lang niya. At sinasabi ng doctor ni Teacher N, dinilit naman, parang sinasabi niya, agree siya dun sa nag-comment. Hindi. Kasi kung si Kalinga Prab hindi nag-comment yun, totoo lang hindi nag-comment yun. Baka hindi i-delete ni Dr. Love, nag-comment. Sabi nga niya, boss niya yon si Kalinga Prab. I-delete niya na lang for the sake of, tumahimik na lang. At Teacher N, di po, galit. Dr. Love, di kita kinakampihan pag mali ka. Nakita niya naman guys, pag mali si Dr. Love, inaaway ko yan.
Pero pag nakita naman natin na sa punto, hindi naman natin dudurugin ng matindi yan. No? Basta tayo, walang personalan, hindi ko po nilalagay yung sarili ko rito. No? Binabanggit ko lang na ako, engineer din ako, teacher siya. Kung siya teacher siya, pwede siya magpaliwanag. Ako, pwede rin ako magpaliwanag sa side ko. Nagsalita din po ako bilang content creator. Yun po yung sa akin. Ano dapat gawin kung may mga taong minamasama ang upload Burahin. natin? Comment nila. Kailangan, Burahin. ayun, burahin mo. Oh. O, binura na. What's the Kaya problem? nga binura mo, ibig sabihin, agree ka doon sa nangwas. Yun, doon, teacher, and mali ka doon. Maling conclusion yun. Porket binura ni Dr. Love yun, agree na siya. That's wrong. Sabi Please, nga, everybody. but be careful tayo. Oy. I know, at tama ka, Ulit-ulitin mo lang, dyan, babaliktarin mo lang. Kung di mo ako mababaliktad, dahil di mo ako mapapaikot. Kasi ang video is wholesome. Meron lang mga taong masamang ginagawang dahil that is inggit. Ano dapat gawin kung may mga taong minamasama ang upload Burahin. natin? Kailangan, Burahin. ayun, burahin mo. Oh. O, binura na. What's the Kaya problem? nga binura mo, ibig sabihin, agree ka doon sa nangwas. Kasi nga, binura mo, ibig sabihin, you have found out something that Kung it is, ako ang you know, That's wrong. That's wrong conclusion, teacher N. That's wrong. You cannot tell to Dr. Love, no, yung ganyang verdict mo. Yung maling verdict yan. Hindi niya porket dinelete niya, umagri siya dun, malis. Kahit sa husgado mo yan, sa abogado mo sabihin yan. Hindi maniniwala sa husgado. Porket dinelete mo, umagri ka. Hindi pa. Lintik. Susunod. Kung di ba? ikaw kasi gusto mo akong paikutin, hindi mo ko kaya paikutin. Don't put me down. Hindi mo kaya paikutin. Kung ako masusunod, nakikita ko yung video wholesome. Minamasama ng mga taong inggit kay Beyonce. Tama, mali. Minamasama ng mga taong inggit kay Beyonce. Para for the sake of argument, kailangan mong burahin para matapos na ang problema. Oh, yun. Yung punto natin. Nakuha ko eh. Nakuha ang punto ni Dr. Love, kaya dinilit eh. Tama ako, mali. But if you know that nothing is wrong with that video, I will never erase. Why should I? Tignan mo yan. Di ba, ikaw na nga nagsabi. May mga basher na doon sa comment. Tumatawag na to ng mga basher eh. Ikaw na nagsabi ngayon. Pag dinilit niya naman, uma-agree si Dr. Love. Pag hindi niya naman dinilit, sabi mo kanina, Teacher N, nakaka-encourage yun ng bashing. Ngayon, kung hindi naman didelete, sasabihin na naman, may mali naman si Dr. Love, di ba? But if you know that nothing is wrong with that video, I will never erase. Why should I? Alam ko, paninindigan ko ang ginawa ko. Paano? Gitin mo yan. Paninindigan ni Dr. Love. What if kung marami nga nagko-comment na against sa kanya, kay Beyonce? Sasabihin mo na naman, kailan i-delete yun. Pag pinanindigan naman niya, maaawat mo ba yung mga nagko-comment na mga basher? Hindi mo maaawat yun, teacher eh. Wala tong mali. Only you guys, di ba, found out na merong mistakes dito. Hindi mo i-delete. Kung ikaw yun. Kung ako, pupurahin ko dahil dito kasi, kung ganyan lang naman kaingay yung tao. pasensya na, Oo. Ako may punto si Dr. Love. Kung maingay na, nagkaagulo na, ba't mo di-delete yun? Puro talaga pasensya ka rin. Beyonce. Di ba? Humingi naman siya ng pasensya. Ako guys, nag-ano lang ako sa kanilang dalawa. Nag-react lang tayo. Natin personal. Alam ko, paninindigan ko ang ginawa ko na wala tong mali. Only you guys, di ba, found out na merong mistakes dito. Hindi mo i-delete. Oo nga, nagde-delete ako pag nakita ko na medyo toxic na yung post. Nid-delete ko kahit wala namang mali doon. May mga punyeta kasi nagko-comment negative eh. Kung ikaw yun. Kung ako, pupurahin ko dahil Dito kasi, kung ganyan lang naman kaingay yung tao. pasensya na, Puro talaga pasensya ka rin. Beyonce, Dr. Kahit Love. anong sabihin mo, whatever you want to say, yes, ako yan. I'll stand for it. As long as wala si Beyonce dyan sa video, I will stand for it.
Pero meron Kung mag- tayong rules. kung Pero mag- kung ikaw ang ang gusto mo ganyan, na ita-thumbnail mo si Biancy, si Edo, kahit wala naman sila sa video, ikaw ang bahala. Pero ako, I'm just Hindi masama yun. Tulad nun, sila Mikoy, si Mikoy na lang, no? Si Mikoy, ibang mga K-boys, no? Minsan yung topic nila, no? Nandun yung ibang mga kasama niya. Tapos yung iba, nandun lahat. Kumbaga, siguro tatamaan ng picture, parang ganun. Pero wala naman dun sa video. Pero pinag-uusapan nila, mali ba yun? Hindi mali yun eh. Di ba, no? No, parang, ay hindi. Tama ba si Mikoy ganun maginawa? Pero ganun. Wala pong mali doon, nakikita ko. Sila, ibang may mga ganun, may mga vlogger na gumagawa po noon eh. Na nilalagay nila yung picture. Kasi yun ang topic eh. Minsan kasama niya si Krista pero parang naalala ko eh. Hindi ko lang, imanin nyo guys ha. Parang na-upload ni Mikoy kasi noon yung, ni Mi Krista, yung episode 19 or, basta may episode ng Mi Chris. Pero si Krista wala dun sa video niya. Siya lang mismo. Pero ang niya, nagbibigay siya ng update dun nagbibigay siya ng update dun sa serye. Pero wala si Krista sa live niya. Siya lang mag-isa. Pero ang topic niya about dun sa serye nila ni Krista, mali ba yun? Kasi wala si Krista dun sa niya, live niya. Wala nakikita dun. There's nothing wrong. And it's a part of the strategy of a YouTuber. reminding, meron tayong rules na Ano nga rules? Wala akong gagamit. rules na, wala akong nilabag sa rules. Ah? Tulad pa nung isa pa, si Edu, Kalingap Edu. Ang topic niya is yung beneficiary niya. Siya lang yung nakikita mo sa live, pero yung beneficiary niya nasa thumbnail. Ang tanong, mali ba yun? Ginagamit niya. Hindi naman, kasi yun naman ang topic niya din eh. Wala akong nakikita doon. Sa video, ikaw ang bahala. Pero ako, I'm just reminding. Pero meron tayong rules. Pero kung ikaw ang gusto mo ganyan, na ita-thumbnail mo si Biancy, si Edo, kahit wala naman sila sa video. Ba't si Edu, nagka-topic ng kanyang beneficiary. Nandun yung beneficiary niya, pero, nasa thumbnail yung beneficiary niya, pero wala sa video. Pakita natin. Katulad nito guys. Yan thumbnail ni Kalinga evacuate mo na sila sa amin. Yung dalawang beneficiary niya. Pero all throughout ng video niya, nakita nyo ba yung yung mga bata rito? Nandito pala. Pero meron pa yan. Meron pa. Teka, hanap tayo guys. Hanap tayo. Ito guys, ito magandang example to. Ito, tulad nito. Nandito si Kalinga Prab. Sino tong kasama niya? Si Mr. D ba yan? Tingnan nyo guys ha. Yan ha. Itong video niya, makikita mo, siya lang nandito sa video. No? Pero wala si Kalinga Prab. Pero sino na andyan? Si pangalan nito, si Arjun. Yan ba mali ba yan? Kasi part yan ng thumbnail ni tingnan mo taas ng views, 26k. Kasi part yan ng diskarte ni Edu. So nakita nyo guys marami po gumagawa niya sa Kalingap. Even yung mga vlogger tsaka reactor. Wala naman ako nakikita mali dyan. Kahit yun ang topic mo, yun naman kasi yung topic mo. Wala, yung thumbnail mo iba, pero yung wala naman sa video. Paano yung teacher N? Diba? Iba maraming gumagawa niyan. Sa Kalingap kasi, YouTuber karamihan dito, content creator. I'll stand for it. As long as wala si Biancy dyan sa video, I'll stand for it. Dami gumagawa niyan, ganyan. Pero meron tayong rules. Pero kung ikaw ang gusto mo ganyan, na ita-thumbnail mo si Biancy, si Edo, kahit wala naman sila sa video, ikaw ang bahala. Pero ako, I'm just reminding. Pinakita ko na nga sa inyo, si Edo, ginamit si Kalinga Prab eh. Wala naman si Kalinga Prab dun sa video niya. Mali ba yun? Meron tayong rules na Ano nga rules? Wala akong gagamit. rules na, wala akong nilabag sa rules. Huwag gagamit ng pictures na wala naman dyan sa ating I will tell you again a story, video. Teacher Ain. Alam mo pag ganun, Teacher N, hindi ka makakuha ng viewers. Totoo lang. Kunwari reactor ako. Kung yung mukha ko gagamitin ko, lalive ako. Mukha ko lang, may manonood kaya? May manonood pero hindi ganun karami. Kasi nga, yung mga viewers ko, gusto nila si Edo makita. Natural, lalagay ko si Edo sa thumbnail ko, pero siya ang topic ko.
Pero hindi mo siya makita sa video ko. Ano masama doon? Totoo lang. Hindi yan effective. Ganyan, yung magsasalita ka, tas yung ano mo, wala naman dun sa live mo. Si Kuya Bal nga, ganun din, di ba? Nag-react siya ng mga love team. Wala naman dun sa video. Minsan, topic niya lang yun, pero wala naman dun sa video. Masama ba yun? Ang dami gumagawa sa kalingap niya na. Totoo lang. Rules na, wala akong Kaya nila. nga siya sabi ni Dr. Wala akong nilalabag sa rules. Totoo lang yun, wala naman siya nilalabag sa rules. Bag sa rules. Ay, Huwag ano yung gagamit rules? ng pictures na wala naman dyan sa ating I will tell you again a story, video. Teacher Ain. Wag daw gagamit ng picture na wala daw sa video. Ay, nako. Kasi ako nakapalo kay Kuya Bal, nanonood ako guys eh. Katulad nito. Ito, naalala ko to. Si Edu, si Beyonce, gamit ni Kuya Bal, si Dr. Love. Kita nyo guys, Pag pinanood nyo yung video ni Kuya Bal, di man niya pinapakita si Dr. Love. Pero naka-thumbnail si Dr. Love kay Kuya Bal. Ano mali dun? Kasi part yan ng content creator. Totoo lang guys. Alam ni Kuya Bal yung ng content creator. So, sana maintindihan ng iba guys. Yan ang diskarte ng content creator. Yun ang sinasabi ni Dr. Love. Wala siyang nilalabag. Kung ang aso ita-thumbnail mo, you try to upload ang aso i-thumbnail mo kung mayroon bang manood sa'yo. Ang thumbnail mo, kung ano yung topic mo. Bakit aso? Wow. Kung ang topic mo ay aso, di aso Ako nga. i-thumbnail mo. Diba sinabi niya, kung aso ang topic mo, sa aso i-thumbnail mo. Kung ang topic niya pala si Beyonce, di ang i-thumbnail si Beyonce. Makinig ka. Ako nga ang gumawa ng kwento. Ang kwento ko ay Beyonce. Siyempre, ang itatambil ko si Beyonce. Tama Kung naman. ikikwento kita, gawaan kita ng kwento, ikaw ang itatambil ko kasi ikaw ang kwento ko. Yun, which is ginawa naman ni Edu. Ginawa ni Edu, ginawa ni Kuya Bal. Try natin si Mikoy. Si Mikoy ganun din ginawa ni Mikoy yan. Even si Kalingap Mikoy, ang ginamit niya, ginamit niya rito si Krista, pero makikita mo yan, video na to. Yan, si Krista ang thumbnail niya. Pero makikita mo ba dyan si Krista Gale? Wala dyan si Krista. Di ba yun ang example natin? Marami gumagawa sa Kalingap yan. Even Kuya Bal eh. Thumbnail yun eh. Sa kwento ko. Ganun yun. So, araw-araw pala, Beyonce, no? At tingnan mo, darling ako araw-araw. Wala akong Beyonce. Panoorin mo, Darling isang linggo na, darling ako. Pero ang mga thumbnail ni Doc Lamor, puro talaga Beyonce. Wala ka ng doon, Teacher N. Kasi, ang pupuna lang dyan si Kalinga Pram sa si Kuya Bal. Para sa akin. Kasi yun ang subscriber niya eh. Hindi niya, pag ginawa niya, ang thumbnail niya si Carla, si ibang mga love team, at sinong babaksak ang algorithm niya eh. Totoo lang. Kasi ang subscriber niya puro EDC. Naintindihan ko si Dr. Love dun eh. Nanood ka ba? Ito, Beyonce ang thumbnail, pero Nanood ibang ka ba? topic. I'm asking you a question. Sagutin mo ako. Hindi ako nagagalit. Sabi Teacher N, si Beyonce daw ang thumbnail pero ang iba ang topic. Kasi minsan dyan, alam mo Teacher N, kung pinapanood mo video ni Dr. Di ko inakampihan na, minsan may binabanggit si Beyonce, may nagtatanong sa kanya, kamusta ang EDC, kamusta si Beyonce. Tinatopic niya din eh. Although napapasing by. Iba lang yung topic niya. Pero yung sa mga nagko-comment, binabasa niya si Beyonce dyan, nababanggit niya. Nanood ka ba? Hindi ka Yes, nanood. of course. Nanood Nanonood. ka? Hindi ka nanood. Iba ang topic mo, pero Yun ang doon, hindi ka nanonood, sabi ni Dr. Love. Kasi ako nanonood ako kay Dr. Love eh. Iba nga yung topic, iba yung thumbnail niya si Beyonce. Iba yung topic niya, pero minsan magugulat ka, mabagitin si Beyonce. Na ganito yung sa babahay. Nalala ko yan eh. Ganto ganyan, yung sponsor. Binabanggit niya. Kaya ako, aware ako na nakatami si Beyonce. Ibig sabihin, merong update dun kay Beyonce. Nanonood ako kay Dr. Love, yung silent lang, pero mabilisan lang. Siyempre, marami akong ginagawa. Kaya alam ko to. Hindi ko siya kinakampihan, guys. Panoorin niyo pa yung mga live niya. Most of the time, yung mga viewers nagtatanong about kay Beyonce. araw pala, Beyonce, no? At tingnan mo, darling ako araw-araw. Wala akong Beyonce. Panoorin mo, Darling isang linggo na, darling ako. Pero ang mga thumbnail ni Doc Lamor, puro talaga Beyonce. Nanood ka ba?
Oh, ito. Beyonce ang thumbnail, pero Nanood ibang ka ba? topic. I'm asking you a question. Sagutin mo ako. Hindi ako Yan. Ang tanong dyan, sagutin mo, nanonood ka ba, Teacher N? nagagalit. Nanood ka ba? Hindi ka Yes, nanood. of course. Nanood ka? Nanonood. Oh, Hindi ka nanood. iba ang topic mo, pero thumbnail mo ay Beyonce. Oh, yes. Oh, that Oh, is yun my, nga, ano, yun content creator ako. Kaya nga tinatanong ko sa'yo, nanood ka ba? Kung hindi ka nanood, hindi ka updated. Kaya nga na alam ko na iba ang topic mo, pero Beyonce ang thumbnail mo. Ay, Teacher N, hindi mo ako mapapaikot. Mahirap mo akong mapapaikutin. Mabigat sino siya. nagpapaikot sa'yo? Sino Hindi na... niya masagot yung tanong ni ano kung pinapanood niya. Although sinasabi niya pinapanood ka, kaya niya naalaman na iba yung topic. Ako, nanonood ako kay Dr. Love eh. Iba yung topic doon sa thumbnail, pero pinag-uusapan si Beyonce dyan. Hindi mo ako mapapaikot. Hindi Ikaw ka papaikutin ko, trombo, maniwala ka sa akin. Ikaw papaikutin ko, maniwala ka sa akin. Basta ito lang Ah. pagkakasabi ko sa'yo, Dr. Love, meron tayong rules kung ano yung topic, yun ang thumbnail. Pero kung Hindi nga ita-thumbnail mo pwede. ay Beyonce, Hindi kasi affect yun na Teacher N eh. Totoo sen, ako pag nagla-live ako, totoo sen, live ko iba-iba eh. Iba-iba yung topic ko eh. Hindi ako pwede mag-stick sa isang topic lang eh. Natural, may kunwari, thumbnail si Beyonce, nagtanong about sa pabahay ni Beyonce. Mag-iiba yung topic. Tapos minsan may tatanong, Dr. Lag, kamusta na po si Beyonce dun sa bago niyang inuupahan? Oh, natatopic niya. Kung nanonood ka. Nagbabasa siya ng comment dun eh. Sige, Yan, iba naman ang topic mo. Sige, gagawa ikaw ko lang po bahala. bukas ng video. Your choice. Gagawa ako ng video, ikaw ang topic ko. Your choice. Ikaw thumbnail ko. It's your choice. Oh. Oh, syempre, dahil ako ang topic mo, kaya ako ita-thumbnail mo. Huwag mo kong paikutin. Oh, gets mo? Ikaw paikutin ko. Oh, nauna ako sa Duay. Oh. Ilan taon ka na ba? Nauna kaya ka sa Duay sa akin. Balik mo kong paikot. Iba ang topic. Oh, So anyway guys, medyo talagang mahaba-haba tong natin, reaction video. Pero yun nga, nasa inyo na po yun ha. Ako, umaano lang ako guys. Nagiging logical lang po ako. At wag nang masaktan sa akin kahit sino man. Di ko kinakabi si Dr. Love. Pero kasi nakita ko rito, wala naman masyado na provide si Teacher N ng ebidensya. Dapat kasi, kapag may may ganyang usapin, basahin mo yung nag-comment, ano yung sinabi na nag-comment, ipaano mo kay Dr. Love. No? At kung kunwari yung video, i-provide mo yung video na sinasabi mong, sinasabi mong, nagkikreate ng bashing. Kasi, kapag wala kang ebidensya, talo ka. Hindi ka pwede nagsasabi mo pag ginagamit ni Dr. Love si Beyonce. Lahat tayo nagagamit dito sa kay Beyonce kasi kino-content ko yan eh. No, pero ginagamit natin sila sa paanong paraan. Siyempre sa views at content creator kasi tayo. Ngayon, ako nakikita ko kay Teacher M, talaga saludo din ako sa kanya, talaga umaano sa rules. Kaya lang minsan yung rules hindi rin kasi talaga totoo lang guys yung rules kasi nandiyan yan to provide para maging guide natin. But di mo naman siya i-break eh. No? Minsan kailangan mo lang i-bend yung rules. Sinasabi nila iba yung break, iba yung binibend mo lang. Na sinusunod mo pa rin yung rules, no? Sinusunod mo pa rin siya. Kaya lang minsan nandoon pumapasok yung diskarte bilang isang content creator na kailangan talaga nila magkaroon ng views. Nagigets siya po yung punto ko. Hindi naman siya nagbe-break ng rules eh. Kasi kung nagbe-break ang rules, dapat siya lang ang gumagawa niyan, the rest hindi ginagawa. Eh, nakita niyo naman kanina, si Mikoy, si Edo, even si Kuya Bal. 'Di ba? Minsan hindi naman 'yun ang topic, pero minsan yung thumbnail nandoon. Pero napag-uusapan. No, nababanggit, 'di ba? Napag-uusapan din. So, nagbigay lang po ako ng example para makita ninyo, baka sabihin niyo, no, na ako gumagawa ko ng kwento. Hindi po. We're a content creator. Sometimes we need to clickbait. We need do our thumbnail. And then, bakit pa ulit-ulit yung content? Kasi, yun yung nag-subscribe sa'yo. Kaya sila nag-subscribe sa'yo. Kaya sila nag-subscribe kay Dr. Love dahil kay Beyonce. Ganun po yun. Ngayon, kung mag-iiba siya ng content, Carla, Krista, ibang mga angels, mababa-abuse niya, babaksak algorithm niya. Promise, guys. Kaya nag-subscribe sa'yo yan eh. Kaya most of the time, yung viewers ni Dr. Love, puro EdSenians. And yun ang market niya eh. Content creator po kami. No? Sana maintindihan nyo po na ganun po takbo ng YouTube. Pag nag-iba kami ng content, babaksak po talaga ang algorithm namin. Sana maintindihan nyo guys. Ano guys,
please comment down below at yun lang po. At kung may nasabi akong mali, correct niyo po ako. Pero sa akin po, natin person sa kanila, bilib ako kay Teacher N sa tapang. At talagang ginagawa niya yung trabaho niya. And kay Dr. Love, ganun din. Basta tayo guys, natin person. And dito tayo sa Kalingap. And always remember, one Kalingap, one family. And to God, be the glory guys. Paalam po.